Praise God, hallelujah. Isa pong pinagpala at mabiyayang hapon po para sa ating lahat. Nandito naman po tayo, sumasay pa rin po sa muling pagninilay at pag-aaral ng mabuting balita, ang salita ng ating Diyos na siyang lubos nating higit na kinakailangan sa ating pong pang-araw-araw na buhay. So bago po tayo magsimula, mainam tayo po ay manalangin. Awitin dalangin po natin o ating pong dalangin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangat ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon ng katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitak, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusok, pagsapit ng araw. Iisa pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sangdaho ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking liligtas, ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao nga ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilakil ay sasakuluhan. Aking iligtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Makapangyarihang Diyos, manaming nasa langit, ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay Diyos na walang kapantay. Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na laging naglalaan, nagkakalob sa pangangailangan ng iyong mga anak. Muling Panginoon, sa mga sandaling ito, muli kaming tumatawag sa iyo, at muli ko namin hinihiling misan pa ang iyong biyaya, ang iyong pangunguna, lalo o Diyos sa sandaling muling pagninilan ng iyong mga salita. Mangusap ka po, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita na siyang aming pong pagninilayan. Saan man po makarating, maabot, Panginoon, ang iyong mensahe sa mga makikinig, Panginoon, naway maramdaman po nila ang iyo pong kapangyarihan, ang iyo pong kagandahang loob, O Diyos, minsan pa sa kapahayagan ng iyong mabuting balita.
Kaya pa lamang aming Diyos na makapangyarihan, pinapasalamatan ka na namin muli sa tagumpay nito ng aming buhay. Ito'y aming dalangin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. So minsan pa mga kapatid, isa pong mabiyaya at mapagpalang araw po para sa ating lahat. So bago po tayo magpatuloy, atin po munang basahin ang salita ng ating Panginoon na siyang bigyan po natin ng paglilinaw o pagninilayan po natin sa sandaling ito. At ang salita ng Diyos na ating po pagninilayan ay hanguin po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ang kabanata po ay 3. Ang talata po ay simula 1 hanggang 12. At ganito po ang kanyang sinasabi. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at ang balat ng ang kanyang pamitkis. Ang kanya namang pagkain balang at pulot pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang babautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulokong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga patong ito. Gayunpa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyong pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, hindi ako karapat-dapat kahit tagapagdala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa'y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan. Sumuli mga kapatid, isa pong pinagpalang araw. Sa sandaling ito ay ating pong tunghayan ang kaunting pagpapaliwanag sa Ebanghelyo na ating pong napakinggan. So ang Ebanghelyo na ating pong inihayag, binasa po sa sandaling ito ay Ebanghelyo rin po para sa susunod na linggo o Sunday Gospel. So para po sa lahat mga kapatid, alam po natin na sa linggong ito ay nasa sa ikalawang linggo na po tayo ng Adbiento. Pag sinabi po kasing Adbiento ay paghahanda kasi may darating. At alam natin na sa paghahanda, ang inihahanda po natin ay ang pagdating ng ating Panginoon. So may mga ilang puntos po tayo na tutunghayan, titignan kung ano ba ang dapat po nating kinakailangang gawin bilang paghahanda sa pagdating
ng ating Mesiyas o ang ating Panginoong Hesukristo. So bago po natin tunghayan mga kapatid, mainam na alamin po natin kung bakit kinakailangan po natin laging maging handa. Mahalaga ba sa buhay natin bilang isang mananampalataya na tayo po ay maghanda sa pagdating ng ating Panginoon? Sa mga Kristiyano at sa mga nakikinig ay napakahalaga po ito, yung paghahanda. Kasi umuunang puntos kung bakit po ang bawat isa sa atin, bawat tao ay kailangan maging handa sa pagdating ng Panginoon, sapagkat ang pagdating ng ating Panginoon ay walang nakakaalam. So the coming of God is set by time. Pag sinabi po kasing set by time mga kapatid, nakatakda na kung kailan po yung pagdating ng ating Panginoon. Sabi ko kanina, kailan magaganap ang mga pangyayaring ito. So sabi nga ay, walang nakakaalam. Sabi po sa mabuting balita mga kapatid na maging ang anghel sa langit o maging ang anak ng tao ay hindi alam kung kailan matatapos ang sanlibutan ito. Tanging ang Diyos, ang amang makapangyarihan lamang, ang siyang nakakaalam. So naitakda na po ang pagdating ng ating Panginoon. Ang tanong is kung kailan ito mangyayari, kung kailan ito darating, kasi hindi natin alam. Ang pagdating ng ating Panginoon ay parang isang magnanakaw na hindi nagpapaalam anumang oras darating ang magnanakaw. Ganun din po ang pagdating ng ating Panginoon. Walang nakakaalam kung kailan ito magaganap. So, sa Ebanghelyo po mga kapatid, nung nakaraang linggo, nayayag din po doon na ang pagdating ng anak ng tao ay maitutulad sa pagdating ng baha. Noong panahon ni Noah, na ang sabi doon ay ang mga tao noon ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisiasawa. Ibig sabihin, wala silang ginawang preparation o paghahanda kasi binaliwala po nila yung pangangaral ni Noe ng mga panahon niyon. So by the grace of, yung grasya ng Diyos ng mga panahon niyon ay binigyan sila ng pagkakataon. For how many years na si Noah ay nangaral para sa salita ng Panginoon, pero hindi po nila ito binigyan ng importansya. Hindi po nila ito pinansin, kundi namuhay pa rin sila ayon sa kanilang kagustuhan. Pero ang sabi doon is, dumating ang baha at tinangay silang lahat. So ganun din po yung pagdating ng Panginoon, na hindi po natin inaasahan, walang nakakaalam. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan magaganap ang katapusan ng sanlibutan. So sa ating pong pagpapatuloy mga kapatid, maaaring yung mga nangyayari sa kasalukuyan ay ito'y palatandaan na po na malapit na po yung pagdating ng ating Panginoon. Sabi nga ng mga nakarang ebanghelyo mga kapatid ay bago dumating si Jesus Christ ay magkakaroon ng lindol, ng taggutom, ng mga salot, maglalaban-laban ang mga kaharian, bansa laban sa kapwa. Sa tingin po ninyo mga kapatid, ang lahat ng puputoy nangyari na o naganap na o nagaganap na? Nangyayari na po, nagaganap na po mga kapatid. Kasi we are now living in the end of days. Tayo na po ay nasa huling panahon ng sanlibutan. So, ibig sabihin kapag tayo na po ay nasa huling panahon ng sanlibutan, mainam po na tayo po ay maging handa. At napakahalaga po yung pagiging handa po natin, mga kapatid, kasi anumang oras darating ang Mesiyas ay wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ipangamba kasi nakahanda tayo. So, ang tanong, ano ang dapat natin gawin bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon? Sa Ebanghelyo po na ating pong natunghayan, napakaliwanag mga kapatid, doon na sinabi ng isang tinig
At ang tinig na iyon ay nagmumula doon kay San Juan Bautista, na alam natin na John the Baptist was the advanced voice of God. John the Baptist was the forerunner of Christ. Bago pa man darating si Jesus ay inihanda muna niyang daraanan ng Panginoon. Inihanda muna niya yung puso ng bawat tao. So, sa kanya pong pangangaral, mga kapatid, unang bagay na kanyang isinisigaw bilang babala o paghahanda sa mga tao ay yung salitang pagsisisi. So first thing that we must do in order to prepare for the coming of Christ is through repentance. Repent. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kasi mga kapatid, napakahalaga po sa buhay po natin yung salitang pagsisisi. Gaano man po ito kaliit o kalaki, kabigat, kagaan yung bagay na nagawa natin na sa tingin natin ay hindi tama, ay kinakailangan po nating magsisi. Kinakailangan po natin itong ihingiin ng tawad sa Panginoon. Pag sinabi po kasing repent o pagsisisi ay pagtalikod sa isang kasalanan. Tatalikdan mo, iiwan mo yung dating pamumuhay mo o yung kasalanan na nagawa mo kapag ito'y inihingi mo na ng tawad sa Panginoon. Kinakailangan mo nang huwag balikan. So repentance is 180 degrees. Tatalikuran mo yung kasalanan at ihakbang mo ang iyong mga paa tungo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po yung repentance, mga kapatid. Hindi po ito 360 degrees. Oo, tumalikod ka sa kasalanan mo pero bumalik ka rin sa iyong pinagmulan. That is not a repentance. Repentance na po yun, kumbaga. Pero mga kapatid, malinaw po sa sinabi po ni San Juan na repent for your sins, for the coming of Christ, the coming of God is near. Mga kapatid, so lahat po tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Sabi nga is, no one became pleasing in the eyes of the Lord. So lahat tayo nagkamali, lahat tayo nagkulang, lahat tayo ay nagkasala. Kahit sino pa man, kahit mga pastor man, pari man yan, o kahit sino, lahat tayo nagkulang, na dapat tayo ay magsisi bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So yun po yung una, mga kapatid. Kinakailangan po nating magsisi sa ating mga kasalanan. Pangalawang bagay na kinakailangan po nating gawin, mga kapatid, ay yung bagay na kukunin pa rin po natin sa ating pong binasa. Na ang sabi doon ay, habang si Juan Bautista, siya ay nagbabautismo, sabi doon is napakaraming mga tao mula sa Jerusalem, mula sa Judea, at saka panig bayan na pumupunta sila sa Juan upang magpabautismo. Sa kabilang banda, mga kapatid, ay meron ding marami ring mga Pariseyo, mga eskriba, na lumapit kay Juan upang magpabautismo. Nang makita niya ang mga taong ito ay sumigaw siya, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas kayo sa parusang darating? Ipakita ninyo ang bunga ng inyong pagsisisi." So after ng isang tao ay magsisi sa kanyang mga kasalanan, second thing that we must do in preparation for the coming of Christ is we need to be reformed. Pag sinabi po kasing reform, mga kapatid, ay yung salitang dapat ay magbago po tayo. Magbago, mga kapatid. Baguhin po natin yung ating pong pagkatao.
Talagang napakahalaga po yung pagbabago ng ating buhay na bagay na tumutumpak na yung bunga ng ating pong pagsisisis, yung pagbabago ng ating pong buhay. Magbabago tayo ng pananaw, magbabago tayo ng ways of living po natin. Ibig sabihin, yung maling dati nating ginagawa ay babaguhin po natin. Kasi hindi po pwede na kapag dumating si Lord ay lasenggo pa rin po tayo. Hindi po pwede na kapag dumating si Lord ay palamura pa rin po tayo. Hindi po hindi po pwede na kapag dumating si Lord ay chismoso, bungangera pa rin tayo. Ibig sabihin mga kapatid, mababago yung ating buong pagkatao. Higit sa lahat, mababago yung ating pong puso. Kasi kapag ikaw at ako ay hindi nagbago pagdating ng ating Panginoon, ang sabi nga mga kapatid is, kukunin yung nakahanda, iiwan ang hindi. Ibig sabihin, kapag hindi tayo nagbago ng ating pong pamumuhay, mga kapatid, pagdating ng ating Panginoon, huwag kang aasa na ikaw ay makakasama sa kanyang kaharian. Yan po yung pangalawang puntos. Ano po yung una, mga kapatid? Paghahanda sa pagdating ng Panginoon, yung una, kinakailangan nating magsisi o repent. We need to repent. Secondly is, we need to be reformed. Kinakailangan po nating magbago o baguhin o ayusin yung ating pong pamumuhay. Third, mga kapatid, ay makikita pa rin po natin sa ating pong binasa. Ito na po yung panghuli na ating pong ibibigay para sa atin, para sa maikling kapahayagan ng mabuting balita. Ang sabi doon pa rin sa ating pong binasa, mga kapatid, ay, ang sabi po ni Juan, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Pero ang kasunod doon, ang sabi niya ay, pero yung susunod na darating sa akin, siya ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan po ng ng apoy at Espiritu Santo. At hindi lamang po nagtatapos doon, siya'y makapangyarihan kaysa sa akin at hindi ako karapat-dapat magkalat ng tali ng kanyang panyapak. So, ano po yung bagay na ipinapakita dito bilang isa pa rin sa gagawing paghahanda po natin ay yung salitang recognize. Third and lastly, the way to prepare for the coming of the Lord or the Messiah is we need to recognize Jesus in our life. Mahalaga po ba na siya'y ating pong kilanlin si Jesus sa ating pong Panginoon? How do we recognize Jesus? Paano ba natin nakikilala si Jesus? Na si Jesus po ba ay nagbibigay lang ng biyaya? Na si Jesus ba ay nagpapagaling sa mga sakit at karamdaman? More than that, my dear brothers and sisters in Christ, we must understand it that Jesus is not only He is a giver, healer, but He is the Son of the Most High God. He is the Son of the living God. He is the Messiah. He is the Savior who died at the cross in the Calvary to pay the price for our sins. Yun po si Jesus. Ganun po dapat natin kilanlin si Jesus. Ganun po dapat natin siya i-recognize sa ating pong buhay. Na siya ang manliligtas. Na siya yung nagpalaya sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Na siya ang nagbayad, nagdusa, naghirap, nagpakasakit, namatay para sa iyo, para sa akin, para sa ating mga kasalanan, at para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Pag sinabi ko kasing recognize is knowing His true identity, that He is from God, that He is God,
that He is the Messiah, that He is the anointed one, the one who saves. Mga kapatid, hindi lang na kilala natin siya bilang lang na, sabi ko kanina, ay nagbibigay ng pagpapala. Napakababaw naman po na pagkilala po natin kay Jesus. Mga kapatid, so nawa ang maikling panayam na ito, maikling pagninilay ng kanyang mga salita, mga kapatid, ay nagbigay sa atin ng inspirasyon at bagay din na nanggising sa atin na kinakailangan po natin laging maging handa, kasi ito po yung malinaw na katotohanan na ang pagdating ng ating Panginoon ay walang nakakaalam. Hindi natin alam, pagtulog natin mamayang gabi, magigising pa tayo sa bukas. Walang nakakaalam. So, bagay na kinakailangan po natin laging maging handa sa papaanong paraan. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan, magbago tayo sa ating pong buhay, at dapat natin kilanling tunay si Jesus, tanggapin sa ating pong puso at sa ating pong buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, at tayo po'y pandandali ang lumuko at manalangin po tayo bilang ating pong pagtatapos. Makapangyarihang Diyos, Ama naming nasa langit, papuri, pasasalamat at pararangal ay tanging sa iyo lamang. Maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon ito na sa maikling sandali ay muli namin kang mapapurihan, muli ka naming maitaas, muli ka naming mapaglingkuran. Salamat muli, Panginoon, sa maikling kapahayagan ng iyong mga salita, at hayaan mo po, Yahweh, na saan man makarating ang mga salitang ito, ang munting tinig nito, Diyos, ay naway maantig ang kanilang mga buhay, na sila man din, Panginoon, ay maghanda sapagkat darating ka sa oras na hindi inaasahan. Darating ka, Panginoon, sa hindi po namin alam kung anong oras ito mangyayari sa aming mga buhay. Kaya't dalangin namin, Panginoon, na sa habang kami po'y nabubuhay pa sa mundong ito, ay tanda ng iyong habag at grasya sa amin. Binibigyan pa kami, Panginoon, ng pagkakataon upang makapagbagong buhay, upang makapagsisi, upang tanggapin ka sa aming buhay. Ito'y tanda na binibigyan pa kami ng pagkakataon upang makapaghanda, upang sa pagdating mo, Panginoon, ay madatnan mo kaming naghihintay sa iyo ng may kagalakan, ng may kasabikan, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Pagpalain mo, Panginoon, ang sandaling ito. Pagpalain mo din, Panginoon, ang Facebook na ito, Lord God, o anumang kagamitan ito, Panginoon, para mapahayag ang iyong mga salita. Pagpalain mo, Yahweh Shaddai, ang lahat ng mga mahal sa buhay, ng bawat isa, lahat ng mga pamilya po namin, lalo sa pamilyang ito, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit sa kapahayagan ng iyong mga salita. Ang pamilya Abiba, ang pamilya Garces po, Panginoon, pagpalain mo ang buong sambahayan po ni Sister Mary Ann, kanya pong mga anak, kanya pong mga mahal sa buhay, kay Nanay Estela, Panginoon, na nasa malayo, na sila'y abutin ng iyong pangpala at mapaghimalang kamay, at patuloy na lang maranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan at iyong kadakilaan, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy na pinagkakatiwala po namin sa iyo ang sandaling ito ng aming pong mga buhay. Papuri, pagsambat, parangal ay nararapat lamang sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito'y aming dalangin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all and always count our blessing.